Guys, update po. Ito po ako ngayon dito sa airport. Minalas dahil sana late po ako kanina. Nag-arrive po ako dito sa airport is around 10. Tapos sarado na po yung counter, hindi na sila nag-a-accept. Yun na yung policy. Ayun naman talaga, automatic. 1 hour before yung boarding. I mean, yung flight, kailangan. Kinawayan ko yung kasama ko kasi nandito ako nag-charge. At nandun siya. Ayan, nagising na. So, overstay na po ako ng ilang oras. So, hindi ko alam anong consequences nito bukas. So, sobrang pasasalamat ko kay Ma'am Isabel Daza. Dahil sa nakita niya ako kanina sa counter na talagang nag-historical na ako. Umiyak ako at nakisuyo ako sa counter na sana pagbigyan niya ako na i-allow niya ako pasok kasi may 1 hour pa naman. Ikaso daw, hindi na talaga daw pwede. Kasi close na yung computer. So, hindi na talaga magagawa ng paraan. So, yun. Nakita ko ni Ma'am Isabel. Talagang, hindi ko pa siya masyadong namukhaan. At sobrang napakasimple lang kasi ni Ma'am Isabel. At in fairness, ang ganda niya. So, lumapit siya, nagtatanong siya, bakit, ano nangyari, ganito. So, in-explain ko yung side ko. So, yun. Ang bilis niyang nag-contact sa assistant niya. At tinulungan ako na i-book ako ng flight right away bago mag-midnight. Ginawa nila yung best nila. Ginawa ng assistant niya. But, it's so sad dahil sold out po lahat. Dahil sold out po lahat, kaya ayun, sold out lahat yung pinaka-earliest bago mag-midnight. So, yung pinaka-latest, pinaka-earliest, ano lang talaga na flight is 9 o'clock. So, kaya yun. Pero, tumawag na ako sa immigration kanina. Dahil pumunta ako sa customer service at binigyan ako ng number ng immigration. Ako, kontakin ko daw, but hindi nila ako mabigyan ng sagot. Let's see na lang daw tomorrow kung ano daw. Dahil wala silang maibibigay sa akin na idea or na anong mangyayari sa akin. Dahil syempre, kasalanan ko rin talaga daw bakit ako na late. So, may reason po ako bakit ako na late. Dahil actually guys, humingi naman talaga ako ng extension dati sa immigration nung last day ko ng 14 days after ko na terminate. But so sad na refuse po. Kasi sabi ko, darating yung employer ko by 31st. Pero hindi po ako napagbigyan. At yun nga, binigyan ako ng white envelope with red ribbon na immigration lang po, officer, ang magbukas. And last day ko is 31st. So, I must leave Hong Kong on or before 31st. Kaya nasagad siya kasi nga, inaantay ko nga yung amo ko na 31st po siya darating. Arrival niya is 9 o'clock. So, nauwi sila ng bahay is around mga afternoon na rin. Tapos, yun, jet lag kasi sa Canada pa siya. So, hapon na kami, gabi na, natulog din siya. So, mga 6 na ako napunta dun. 7 hanggang 7, nag-interview sa akin. So, bumaba ako dun sa bahay nila, 7:15. Ang layo pa ng babiyahin ko. Umuwi pa ako dun sa inistayan ko at kinuha ko yung gamit. And then, right away, nag-travel talaga ako. Diretso na dito sa airport. Nag-train express na rin ako. But, sobrang layo din talaga. Kaya, yun, nakapos po talaga ako sa oras. Dumating ako dito is 10:05. 10, exactly 10, nag-close na yung counter. Nakasarado na yung mga computer. Hindi na daw mag-accept. Kahit tinawagan na, hindi na daw kailangan daw i-book. Kahit na binigay ko yung explanation ko na ganito mangyayari sa akin, but still, hindi nila ako pinagbigyan. But, ayun, mabait ang Diyos dahil talagang may lumapit sa akin, isang malaanghel. Ang sobrang ganda ni Ma'am Daza, ni Ma'am Isabel.
Sobrang ganda niya. And then, lumapit siya, nagtanong siya ano daw nangyari. At ayun, sinabi ko yung kalagayan ko. So, yun. Binigay niya sa akin kaagad yung contact number ng kanyang assistant. Tapos, yung number ko rin, binigay niya rin dun sa kanyang assistant. So, yun. Yun, nakunan po ako ng book flight ng 9 bukas, 9:25. Pero hindi ko alam kung maipa-flight ko yan. Kasi hindi ko alam talaga. Wala akong idea kung anong mangyayari sa akin pagpasok ko bukas sa immigration. Kasi maharang talaga ako. At syempre, ipapasok ako. Syempre, interview. So, kailangan ihanda ko yung sarili ko. Tinry kong matulog. Nakatulog man ako saglit. Pero kailangan ko mag-charge yung isang cellphone ko na may SIM card. Dahil yun ang gagamitin ko bukas. Pang tawag. Kasi if ever man, kung ano man mangyari is, nakamonitor na rin yung taga-consulate sa akin. Sobrang galing talaga ni Ma'am Isabel Daza. Shout out to Ma'am Isabel Daza. Salamat po talaga. Malaking tulong po yung ginawa niyo sa akin. Talagang, sinave niyo po ako, promise. Sobrang salamat dahil ang bilis niya, binook niya ako ng ticket. Tapos, kinontak niya agad yung consulate patungkol sa sitwasyon ko. Kaya ngayon po, is nakaantabay po yung taga-consulate. May contact na rin po ako kasi if ever man kung ano man mangyari bukas, i-update ko sila kaagad. At hindi naman, nagkulang din sila, update lang din sila ng update sa akin. Sabi naman, natutulog pa yung bukas ng umaga for sure. Ikukumusta ako nun. So, yun. So, yun talaga guys, good luck sa akin. Mali ko rin talaga dahil, ay, ewan ko ba. Yun, nasa huli. Listen, learn na lang. Pero kasi ito guys, inantay ko talaga tong amo na to kasi gusto ko rin magpahinga since December pa ako kailangan. Talagang inantay ko siya na ma-interview niya ako online, ay na personal, at least magkita kami para at least dinala ko na rin yung mga gamit ko, yung mga papel ko. Kasi napagod din ako. Ayoko munang magtrabaho diretso. So sabi ko sa sarili ko since December pa naman, so malaki pa yung time na magpahinga muna ako dahil sobrang stress ko talaga, sobrang na-drain yung katawan ko. Ewan ko ba yung mga positive, good energy ko is talagang na-release ko lahat. Feeling ko lang So, kaya kailangan ko muna magpahinga sa Pilipinas. But, so sad. Ito ang nangyari. But, hindi naman ako masyadong kinabahan. Pero, nag-worries lang din. Pero, hindi. Kasi nga, sobrang bait din ni God dahil nandyan. Talagang binigay niya sa akin si Ma'am Isabel Daza. Kasi nag-historical na ako dun sa counter, Ma'am. Please, let me go in. Let me live in Hong Kong. Because this is my last day. And, you know, I have already the letter from immigration. Wala pa rin. Hindi pa rin nakikinig yung... Wala talaga doon siyang magagawa. So, no choice ako. So, eto na yung sitwasyon ko. So, pinag-pray ko naman na sana maging okay. Pero hindi ako nag-worry kasi sabi naman ng taga-consulate, hindi daw ako mag-worry because dahil tutulungan nila ako, dadalhin nila ako sa shelter. Siyempre, ikakaso yan eh. Yun lang ang ano lang dito, ang tawag dito. Yun lang, nagkaroon ako ng record. So, for sure, mahihirapan pa tayong pumasok sa Hong Kong. So, yun, yung pinag-worry ko. Pero, okay lang naman din. So, kasi marami. Hindi lang naman Hong Kong, yung country na pwede natin abrogan. Pwede naman din sa ibang bansa, iba. So, kailangan ko lang lakasan yung loob ko. Yun lang. So, good luck to me bukas. Good luck. Good luck talaga. So, dito po ako ngayon sa airport, guys. Kahit naiyak na. So, yun lang yung vlog na ito. Yun lang po update ko ngayon. Sobrang worried, pero less pa rin yung worry. Pero hindi mo maiwasan talaga. Kahit sinabihan ako ng taga-consulate na i-relax ko lang doon yung sarili ko. At kailangan kong sagutin ng maayos bukas yung immigration officer na mag-interview sa akin. Sabihin ko lang yung reason ko, yung lahat. Kaya, hindi ko na masyadong habaan yung video to. I-update ko na lang kayo next time. Bye!